Miss Kim Chu, abay ano nga bang ibig sabihin ng sinabi ni Kim na ayaw niya na raw magkamali? So yun yung ating pag-uusapan ngayon dahil kalat na kalat po yan sa social media. Matapos po nila noon sa kanila pong sa kanilang US concert ang dami pong mga revelasyon. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, bago tayo magsimula, panoorin natin ang ilan sa mga sinabi ni Kim. Let's watch this. Minsan namamali ako. Ay, mali na ako. Tama na. Yun. So, halos hindi magkandamayaw ang ilan sa mga manonood sa US Love Kim Pao concert ni Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino, kung saan meron po doon kasing interview portion na ini-interview itong si Mr. Paulo Avellino and Miss Kim Chu. At medyo personal yung mga tanong nung nag-i-interview sa kanila. And that's really part of their concert. At sa kanilang tanong nga, sinagot ni Miss Kim Chu na ayaw niya na raw magkamali. Ayaw niya na raw magkamali yung kanyang puso, yung kanyang pagpili. Kasi maraming beses na rin talaga na nagkamali si Miss Kim, 'di ba? Una kay Gerald Anderson, sumunod kay Mr. Sian, 'di ba? And then this time is ang kanyang hangad talagang na siya, matuto na siya doon po sa mga naging failed relationship niya. Yung pinakamasakit, parang lahat ata ng mga dinanas ni Kim na sa love life niya nung una kay Mr. Gerald, na nagkaroon ng cheating allegation or cheating issue kasi parang na-relate po or parang naging jowa ni Miss Ma Salvador itong si Mr. Gerald Anderson, while noong mga panahon si Kim Chu ay nagkukwento ng problema niya kay Maha. Tas all of a sudden nabalitaan niya na magjowa na si Maha at saka si Gerald, 'di ba? So yun yung mga pangyayari. Tas sumunod si Sia naman. Ganun na naman, meron na namang cheating issue kasi naspatan nga si Sia na may kasamang iba. Pero ang depensa kasi ni Sian is break na sila ni Kim Chu bago pa man pumasok yung girl sa buhay niya. Pero syempre in totality kung makikita natin sobrang hindi na po, kumbaga is yung pain tolerance ni Miss Kim ay medyo nag-exceed na, 'di ba? So kaya naman parang sinasabi niya na ayaw niya nang magkamali, 'di ba? So dahil po dito ay napasigaw nga yung mga tao na parang ini-incorporate niya yung statement na yun for Mr. Paulo Avellino. Sabi po ni isa naman po sa mga statement din na talagang tinandaan ng mga netizen. Ito naman siya, sabi ni Mr. Paulo Avellino. Let's watch. The wish for you is a stress-free. Hope you get to be stress-free the next couple of months and years. Yun naman yung kanyang wish, 'di ba? Matapos po si Miss Kim Chu, pagkatapos ng birthday niya, isa sa mga wish niya is yung extreme happiness na tinatawag. Yun yung kanyang gustong maranasan, na tila baga napakarami nangyayari kay Miss Kim, 'di ba? Problema niya sa kanyang pamilya, tapos yung mga past relationship niya na hindi naman naging successful. Although maganda po yung career niya at tuloy-tuloy yung kanyang mga proyekto, pero yun pa rin talaga yung hanap niya, yung tinatawag na extreme happiness. So, sabi po ni Mr. Paulo Avellino dito, sinabi niya na wala siyang ibang hangad para kay Kim kung hindi yung magkaroon ito ng stress-free life, 'di ba? So, may mga lumabas na pahayag at obserbasyon mula sa mga fans na tila ginagawa ni Paulo ang lahat upang mapasaya si Kim. Sa mga interview at behind the scene moments, makikita umano ang kanyang effort na magpatawa at magbigay ng suporta, maging present sa mga mahalagang pagkakataon. Para sa marami, ito'y
ay malinaw na indikasyon na malasakit. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng nakikita natin, yun ay talaga yung buong kwento, diba? Ang public image ay bahagi lamang ng mas malaking realidad at ang gesture ay maaaring interpretasyon lamang ng mga viewers. Gayunpaman, kung totoo man ang hangaring ito ni Paolo, walang masama rito. Sa katunayan, ito ay isang positibong katangian, ang pagnanais na mapasaya ang taong mahalaga sa iyo. So ito ay yun naman sinabi po ni Miss Kim na ayaw niya na magkamali is masasabi nating medyo sensitive yung usapan na yan. Maraming netizen ang nagsasabing tama na, ilang beses na nagkamali, dapat matuto na. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang tinutukoy at anong pagkakamali ang pinag-uusapan? Sa showbiz kasi madalas na pag-uugnay ang past relationship na pagbibintangan ng isang tao kahit walang malinaw na ebidensya at nagiging basehan ng chismis kaysa sa katotohanan. Kung ito man ay mga patungkol kay Paolo man or sa ibang mga sa ibang mga naging karelasyon niya, mahalaga pa ring tandaan natin na talagang much better talaga na mas marinig natin mula mismo sa taong involved, 'di ba? Pero as of this moment, sabi po ni Miss Kim doon na talagang na siya, confident na siya dun sa taong kasama niya. This is the indication na talagang mas lumalalim na yung relasyon ni Kim at saka ni Paolo. Although maraming mga maraming mga dudangers, yung mga nagdududa na ang ginagawa daw ni Kim at saka ni Mr. Paolo Avellino is just a fan service. Pero parang beyond fan service na to kasi nga sinasabi po ng ilang mga bashers na ginagawa nila ito to promote their upcoming series kasi may copy po sila, 'di ba? Parang yung gagawin nilang proyekto pagkatapos ng success na kanila pong mga projects like yung The Alibi, binibigyan po sila muli ng pagkakataon na bumida sa isang serye na mapapanood po sa mga streaming platform na yung copy na isang Korean culture and papakita din dito yung parang it's about the struggle of a family, parang ganun yun, nabasa ko kasi siya. So anyways, abangan na lang natin yun, 'di ba? So isa rin sa mga nagdulot ng positibong na talagang balita para sa lahat ng mga Kim Pao fans, lalo na sa mga nagdududa kay Kim at Paolo sa tunay na estado ng kanilang relationship. Pero sa tingin ko parang sa ngayon is yun po muna yung kanilang nilalabas sa publiko. 'Di ba? Parang mas gusto pa rin talaga nila na go with the flow, tapos mas maganda pa rin talaga na privately, meron pa rin silang kinikip sa kanilang mga sarili dahil alam natin na may pagkakataon or may mga chance sa darating na may mga sisira pa rin dun sa magandang samahan nilang dalawa at yun yung dapat nilang i-avoid kasi 'di ba ang dami pong naninira sa relasyon ni Paolo at ni Miss Kim Chiu. Pero sa mga nakikita natin ngayon, kitang-kita naman kay Miss Kim na sobrang sobrang all out na talaga si Kim. Parang sobrang hulog na siya kay Paolo. Si Paolo naman, hindi naman natin siya talagang makikitaan ng evidence kasi nga nonchalant kasi talaga siya. Talagang hindi po siya yung parang nagre-react siya sa maraming bagay. Hindi siya ganun. Hindi ganun yung pagkatao niya. Kaya siya po isang parang tahimik pero deep. 'Di ba? Kaya naman minsan nagiging kakaroon ng maling interpretasyon sa mga kinikilos ni Paolo towards Kim. Pero this time, yan po yung mga pwede nating panghawakang ebidensya that there's something special going on between Kim and Paolo Avellino. So, abangan po natin ang iba pang mga updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!